Andito tayo ngayon sa kay Espiro Will Amano sa Tanawan, Batangas. Sa sarili ko kasi hindi ko naman binavalue yung sarili ko base sa kung anong gusto nilang makita sa akin eh. Sa trophy, wala nga yan eh, parehas lang eh. Sa bawat umaga, may bagong laban. Tara, let's go, samahan niyo kami. Sa puso, Matagal-tagal na rin ang lumipas mula noong huli nating natapakan ang lupain ng farm ni SP Rowell Amano. Sa mabilis na takbo ng buhay, minsan ay nakakaligtaan nating balikan ang mga lugar na naging saksi sa ating mga simulain. Ngunit sa pagkakataong ito, muli tayong nagbalik, hindi lamang para muling makita ang mga pamilyar na bakod at kulungan, kundi para saksihan ang bunga ng sipag at dedikasyon. ito sa bawat kamera, may kwentong totoo, buhay na inspirasyon sa bawat tao. Magandang araw mga boss. Isa na namang panibago nating farm visit ngayon. Andito tayo ngayon sa Batangas, Tanawan, Batangas kay Espiro Will Amano. Binisita na naman natin ngayon. At ayan nasa gate tayo. At muli na naman tayo magbibisita kay Espiro Will Amano at kukumustahin natin ang kanyang farm. At syempre, kunting pakikipagkwentuhan tungkol sa mga nakaraan natin promotion. Alright, samahan nyo kami ngayon. Kasama namin ang Team Pausbong. Kasama ko si Brother Kigi, Win Castro, Yams TV, Kuya Bok, Strong Chicken. At syempre, Rancy Vlog po. Samahan nyo kami sa araw na to. At ating kapanayamin si Espiro Will Amano. Alright, let's go! Tara, let's go, samahan nyo kami. Pasok tayo dito sa farm ni Idol Rowell Amano. Galit na yung aso. Sa ating muling pagkikita at masinsinang kwentuhan kasama si SP Rowell, hindi nawala ang mga tawanan at pagbabalik tanaw. Ngunit sa likod ng bawat tawa ay ang mga aral na kanyang ibinahagi. Ikinuwento niya ang mga pagsubok na pinagdaanan sa mga nakaraang buwan at kung paano niya ito naitawid ng may paninindigan. Dito natin napatunayan na ang tagumpay sa farm ay hindi lamang nasusukat sa dami ng alaga, kundi sa tatag ng loob ng taong nagpapatakbo nito. I see myself a free move. I don't even see my past, just the fear I'm walking through. So tell me what you're thinking now. We're under the same sky somehow. The answer's always out of reach. I reach for you, but fall just short. Welcome sa panibagong episode ng Team Pausbong! Bonggang-bongga. Yeah, for today's vlog, siyempre, Diyos ko, kakaiba to. Kasi, parang nasa Batangas tayo ngayon. Yes. Yan, sa nito. At may reason kung bakit kami pumunta dito sa Batangas. Pare, hindi ko na bahala, pare. Actually, Ayan ako eh. Kuya Win, hindi ko talaga alam para tayong pinaglalaroan ng tadhana eh. Bakit? Kasi, imaginein mo, yung sinusuportahan natin, simula noon pa na, parang nilulukot na rin natin, yung unang promotion natin, yung trophy na iniingat-ingatan natin, dito rin pala sa kaibigan natin na sinusuportahan natin noon pa, mapupunta. Yes. Kaya ngayon, syempre, kung sino man nang mag-champion dito sa promotion natin na to, talagang pupuntahan natin, di ba? So, ito na. Nagkataon lang kay Oo, nagkataon. Hindi talagang tadhana ata to eh. Kasi hindi natin andetibay ng mga kasali dun sa promotion natin, di ba? Kaya hindi natin alam na etong tadhana na binigay sa atin is para dito kay SP. So, nandito tayo ngayon sa
Pinas Game Farm. Yun. So, brother, kumpleto ngayon ng Team Postbong kasi syempre, first ever promotion ng Team Postbong to. Kung sino talaga ang hari ng Alas Season 1. Ikaw yun, brother. Congratulations, Congrats! brother. Congrats, Thank you. Thank you sa Team Postbong. Kahit hindi ako nakarating nung promotion nyo, yung aking sarili, hindi ko na pumunta doon. At least nakapag-uwi naman. Ito, malupit ka. Ang problema lang kasi yung sabi ko nga, masama pa rin nung panahon na yun. Bigla akong gumaling. Yung pala gamot. Oo, nilalagyan siya. Pero, syempre, dahil sa pagmamahal ko din sa inyo, pinaghandaan naman namin yun. Hindi naman pa sinabing alatsamba. Nandun na yung alatsamba, pero laban ko nung siya lang yung inyong promotion lang. So, lahat ng ko yun, ng mga pinagpilian doon is material natin. Material, ginamit ng material, reserved as material, 14 heads yun, tapos pumili kami ng 5. Yung pagkakapili na yun, naging biyaya. Ito na yun, biyaya. Maraming salamat. Brother, yun pa, isa pang struggle na iniisip ko sa'yo. Siyempre, nasa commercial breeding ka, dahil kami talaga, hirap kami makahanap ng mga talagang sasali para sa... Dahil umusan talaga, lalo pa ikaw, sobrang lakas mong Hindi naman, hindi ako mahilig magpaka. Bakit? Kasi pag nagpaka... hindi. Pakat? Hindi kasi, 10, let's say, nagpalugon ka ng 10. brother. Isang lugon niyan, 9 na lang. Kasi yung calamity, babagyo, nadugin niya, masisira sa talian, 9 na lang. Para, siyempre, bago ka mag-isali, at least minimum 3 taon eh. So, mababawasan. So, aksaya lang, sayang. Tapos mahal pa siya kung bibilin. Totoo. Di ba? So, ang maganda nun, kung hindi ako nakapag-reserve ng mga reserve as material, hindi ako makakasali sa promotion. Pero makakasali ako nun, bibili ako kasi nga love ko kayo. Pero iba yung feeling kasi pag sa yung manok eh. Tama. Diba? Pag personal mo binread yung manok, iba yung feeling ng mga katropi ka compare dun sa binili mo. Saka pare, proud yan. Value, kumbaga yung farm mo, kumbaga itingin sa'yo ng tao, tataas lalo value mo. Kasi ikaw mag-prepare sarili mo mismo. Hindi ko alam kung para sa sarili ko kasi hindi ko naman binavalue yung sarili ko base sa kung anong gusto nilang makita sa akin eh. Sa trophy, wala nga yan eh, parehas lang eh. Di ba? Parehas lang kasi meron at walang trophy, parehas naman tayo sa kliyente. Sa bagay. No? Kung kaya ito, isa pang masasabi ko lang na sa panahon ngayon, hindi na to yung Usapan. hindi na to yung usapan. Basihan. Hindi na to yung basihan. Somehow, sa ibang tao, pero para sa akin, yung marketing strategy hindi ito eh. Kumbaga, brother Eti, bonus na lang siya. Bonus na lang to eh. Bakit? Bakit ito sinabi? After ko mag-champion, kinabukasan nag-champion rin si B-Boy, di taklog na ako. Natabunan na agad. Natabunan na agad. After mag-champion ni B-Boy, may panibago na naman kasi araw-araw may promotion. Araw-araw may lumalabas sa trophy, araw-araw may nakaka-receive ng trophy. Pero ang bottom line, paano malalaman ng tao na ikaw pala ay nagkaka-trophy? Di ba? So, kailangan sa mundo, para sa akin ito na naman, disclaimer, kaya lagi sabi para sa akin. Sa mundo ng breeding, isa lang ang ko dyan eh. Maging tapat ka eh, ikaw pupuntahan eh. Dati, nung nauso pa lang yung Facebook, ako yung nagsasabing, ako yung naglilimahid eh. Uy, magkaibigan tayo, friend tayo. Sa mga group, sali ako dyan, pusa ako dyan. Kumbaga, ako yung inilalapit yung sarili ko sa marami, para marami akong maging kaibigan. By the time na maging available na yung mga kaibigan ko, bibili mo na sa akin. Yes. Di ba? So, sa simula ka lang naman nagtsatsaga eh. Pag dumating na yung time ngayon, sila na yung gusto makapagbibigan sa akin. Di ba? Kasi kahit pa paano, nagkakameron na tayo ng resulta. Yun yung Pero maraming salamat pa rin. Hindi ko sa sinasabing hindi ko kailangan to. Gusto ko to. Sino ba namang may ayaw? Sino ba na may hipokritong ayaw ng ganyan, di ba? Saka lahat ng breeder, brother Eti, pinapangarap talaga mag-kampiyon. Oo naman. Pero parang mo rin sa sarili mo yan. Pero kung dadating sa time na talagang gitil na gitil ka magkameron ng ganito, kasi sa pag-aakala mo pag nagkameron ka nito, sobrang dadumugin ka na dito, magkakamali yun.
Hindi din, basta, maraming factor eh. Walang shortcut. Talagang nandang ka sa proseso talaga. Oo. Tsaka hindi tulad dito, sasabihin ng mga viewers, marami kasing followers yan. Diba? Hindi naman porke marami kang followers, marami ka rin parokyano eh. Parokyano. Diba? So, yun doon pa rin na mislead yung iba na eto, i-follow nyo lang ako, i-ano nyo lang ako, maraming magbibigay po ako ng ganito. So, ang maiipon mo is yung mga manghihingi. Sorry po mga kapisan ha. Alam ko naman, wala namang may gustong mabigyan. Pero hindi naman gustong mahingan. Diba? Ako, ayoko mahingan, pero nagbibigay ako. Tama. Kaya lagi ko nga sinasabi mga brother, no, na hindi ako nahihingian, pero ako ang kusang nagbibigay. Malayon sa puso. Tama yun. Kasi talaga naman, parang ang mindset kasi ngayon ng karamihan, ng masa, is pagka nagbigay ka, puro, tama yun, katulad yan, na instead na, magpaparapol ako, magpapapatri. Pero tumaas yung ano, no? Mas lalong dumadami yung mga manghihingi. Pero katulad mo, Kaya di ba, imbis na nakatulong ka naman once, di ba? Nakatulong ka once, pero dapat yun, i-build nila, makakatulong sa kanilang pagmamanukan. Kaya ako, ang binibigyan ko, mga pisan, is yung kita kong deserve. Tulad dun sa expo. Di ba, yung binibigyan ko, naka-wheelchair? Oo, lagi ko nakikita. Parang nakalakos yun. Diba, nakalakos naman yung mamahaling result niya. Tapos kumbaga, may kapasidad talaga bumili. Pero nag-effort kasi. Pero ang bottom line ko kasi doon, iba yung pakiramdam na, diba? Kaya naman talagang bilhin yan eh. Tayo naman, may mga bagay naman tayong kayang bilhin eh. Pero pagka niregalo sa akin, iba yung pakiramdam. Yes, nagtatanda ko pa yung sabi mo, buddy. Ang sabi mo sa kanya, kahit every year ka bumalik dito. Yes! Oo. Saka kahit sa ang expo, sabi ni bibigyan at bibigyan pa rin yung expo. Yes. Bakit? Hindi ko naman talaga kayang lahat ng ganun yung kalagayan bigyan eh. Yes. Diba? Pero dun pa lang sa pagkakataon na yun na ma-extend ko yung buhay niya. Dahil syempre, alam natin sa sarili natin na kapag ikaw naupo sa wheelchair, nasa dapit hapon ka na lang buhay mo. Diba? Malungkot pa. Oo. Kumbaga, brother, limited na yung space niya. Yes, oo, wala na siyang exercise, pero na-exercise yung puso niya kasi may binigay sa kanya na something na nagustuhan niya. Kaya sabi ko, kahit every year, malaman ko lang na nag-e-exist pa tayong dalawa, may para sa'yo, may laging para sa'yo. Diba? So, nakakasana all. Pero siya, meron ako, at kayo, meron ding iba. Meron tayo, may mga blessing tayo bawat isa Meron din mga basher ang bawat isa. na yan. Di ba? Tulad ngayon, may nanonood sa atin na hindi ako gusto. May nanonood sa atin na gusto ako, ayaw kayo. Meron namang nanonood sa atin na gusto kayo, ayaw sa akin. Kaya lang nanonood kasi ng kayo. Magkakaiba, hindi lahat masarap ang ampalaya. Sometimes mapakla, mapait. Yes, kaya magkakaiba yung buhay. Pero ang pinaka gusto natin gawin at gusto natin ituro sa mga viewers natin is maging blessing tayo sa iba para masaya lang yung buhay. Kaya, ang lalim pa. Deserve naman yung kay Brother SP kasi may mabuting puso to. Brother SP, nabanggit mo ang naglilimahig. Sabi mo kanina. Kung nagsimula ka doon sa naglilimahig, ano na si SP ngayon? Kamusta na si SP? Kamusta na si SP ngayon? si SP, ayun na. Hindi ko alam. Hindi kasi ako, kung ano yung meron kasi pagka may na-achieve tayong pangarap, di ba? Meron na naman tayong panibagong pangarap. Di ba? Hindi kasi para sa akin na naman. Hindi pamantayan yung Natapos yung pangarap. yes, hindi natatapos yung pangarap. At hindi, yung sinasabing, wala ka bang contentment? Contento naman ako sa kung anong meron ako. Ang nagkataon lang, nasanay kaming gumalaw. Pag nasanay kang gumalaw, no choice ka kundi mag-improve. Yes, No choice ka kundi may ma-achieve. Kaya, ayun, si SP ngayon is, kumpara sa dati, is medyo malayo na naman. Malayo na. Kasi, hindi lang sa mindset, hindi lang sa pakikisama, nandyan kayo, na wala naman kayo dati. Diba? Na kahit kayo, iba, kita ko naman, iba na yung improvement nyo May maganda na kayong camera. Dati, isa, dalawa, tatlo lang, wala pang mic. Pero at least, nagsimula.
Nagsimula, may progress. Yeah. At still, kumpleto at dumami. Diba? Yun yung ano yun yung SP din ngayon. Ngayon, kumpleto pa rin kami at dumami. May naalis man, hindi ako yung nag-alis. Sila yung gumawa ng paraan para makalis kasi baka mamaya may opportunity sa labas ng Na mas malaki. May ibang plano sa kanya. Yes. Kaya yun yung SP ngayon is mananatiling SP pa rin. Pangmasa pa rin tayo. Alam mo kasi sa amin alam mo na yung gibaan sa alam. Kami nag-uusap-usap kami nung natapos sa yung bituta. Napaka-special tong Yes. ang natin, gibaan. Sige. Di ba kasi parang imagine mo pare, kung ang gibaan ng alas, season 1, ang nagwagi pa, yung Brother natin. brother natin. Ang nakakatayo ng balahibo, ano? Kasi parang kinukunikta talaga tayo. Kaya na lang natin nakilala si Brother SP sa World Trade Center. Uy, ano ba kayo? Parang kayo uniform Ano ba kayo? Yun naalala ko kay Brother SP. Hanggang sa nagkaroon tayo ng koneksyon. Ngayon, dito rin pala tayo hahantong sa ganun. Kay Brother SP pa rin pala. Kasi ang ating promotion. First time ko makakita sa balikan natin yung world yung ano natin, pagkikita natin. Ay, so, kung pare-pares ka ng damit kasi na-appreciate ko yung ganun na magkakaiba pala kayo ng channel. Di ba? Tapos meron lang kayong tapos magkakaiba kayo, magkakapares kayo ng uniform. Magka naka-uniform kayo. Ang sarap kaya tignan. Kaya sabi ko, na-catch up agad. Okay to. Kasi dun pa lang, meron na kayong connections. Di ba? So, meron man kayo ng problema sa isa't isa, sabi ko nga kanina sa inyo, off-cam, magkakaiba talaga yung personality natin pinalakihan. Kaya, yung kamalian ng bawat isa, isya mo sila natin. Natutuwin naman. Tulad ng ginagawa nyo. Kung ano yung weakness ng isa, mahalin natin. Yes, oo. Mahalin, pag-usapan, at that's it. Yun na, tanggapin. Di ba? Kaya ako salamat din dahil nung nalaman ko may promotion kayo, is hindi naman po pwedeng hindi ako magpe-perform. Di ba? Kasi tayo mag-asama at bonus na yung talagang ibinigay sa atin, yung kampyonato at yung season 2 abangan natin. Sana. Yan. And still pa rin. And still SB. Alam mo ba? Pero special sa ito, parang solo. Solo champion mo pa. Pero hindi basta-basta brother yung mga kasali dyan, di ba? Ang makakasagupa mo dyan, nandiyan yung mga talagang mga kilala. Yung iba nga ayaw sumali sa atin dahil nung nalaman yung mga kasali, Kuya Kimi. Oo, pero yung mga kasali sa atin na nandiyan sila Sir B-Boy, sila Sir Mawa Sherto, Pati Palma, ang dami. LRG. Oo, di ba? Puro mga, kumbaga harang, kumbaga si SP, dumayo siya sa isang lugar na ando doon yung mga harang. Pero dahil gibaan ng alas 2, ginaba ni SP. So dagdagan ko lang, Brother SP nga yung sinabi ni Kuya Win. So napaka-special talaga yan. So napaka-special sa'yo. Mas lalong special sa amin, syempre. Unang promotion namin, tapos unang championship, syempre si Brother SP pa. Tapos sinabi mo kanina, minention mo kanina na is yung nagamit mo. Tapos kami lang ang sinalihan mo. So talagang napaka-special. Paki-explain yung Brother SP ulit para maano. Ayun yung 14 na materials natin, pinilihan lang natin. Tapos, kayo lang yung kaisa-isa natin na pagpe-perform ng tax season. Wala na. Kasi nga, binalik ko na yung iba. At dahil nga, unang promotion nyo to, at aabangan ko yung second, yung third, yung fourth. At sana, yun din naman talaga yung treatment nyo. Kahit sinong makapwesto, yung position nito is pupuntahan nyo. Yan. Dahil iba rin yung pakiramdam ng pinupuntahan ng promoter. Di ba? Kaya, ang sarap lang sa pakiramdam. At thank you, dahil isa ako sa pinalan. At yun nga ang na-realize ko, kapag ka pala talaga ang hiling mo is hindi lang para sa'yo. Mas higit pa yung para sa'yo. Diba? So, yun lang. Para lang din sa mga viewers natin na nanonood ngayon, maraming aral ang masisimula natin sa kung saan kayo nanonood ngayon, kung saan kayo nakaposisyon ngayon, lahat may dahilan. Teka pare, dumating na yung tamang araw na nung nagpunta kami dati, naalala mo pare yung dati. Dumating na yung tamang araw na dati-dati, usually ito yung mga ibang kaibigan natin, ang laging tinatanong nila, bakit si SP hindi gumigit na?
Naalala mo. Yung mga magagaling na... Sabihin mo pa, hindi Nung panahon na yun, nung panahon na yun, tatagpo natin, nung panahon na yun, hindi ka pa gumigit na nung dati. Hindi pa nag-perform. Bakit? Kasi hindi pa naman tayo planchado eh. Diba? So, ang sa akin kasi, kailangan mo munang iayos lahat, kailangan mo munang planuhin lahat, kailangan mo munang mag-generate yung income ng farm sa pagpapatakbo ng sarili mong farm. Hindi ka nadudukot yung para sa pamilya mo, idudukot mo pa doon. Tapos sasabayan mo pa ng perform. Ang perform kasi, ang pagsayaw natin dyan sa mga schools natin, napakagastos yan, pare, alam mo yan. Kahit 2 weeks, dalawahan, tatluhan, isang dyan, magkalahatian ka, lalo't minimum ka lang, tulak ka ng tulak. Lahat yan na pinigdaanan namin eh. So sabi ko, teka lang, kailangan may sobra. Ngayon, kahit pa paano may sobra, nakakapag-perform na. Dire-diretso. At ang gaganda, pag-perform mo, nakadalawang sunod ka. Tatlo na para, di ba? Tatlo, noong 2024, si Paring BJ ang naganda. Si Team Cash Out. Yung collaboration yun ng Team Cash Out at saka SP. At least kahit pa paano, meron ka pang dalawang trophy. Saka hindi malabong talaga, Kuya Wing, na si ST ay makakuha ng mga ganitong kampyonato. Alam mo bakit? Pansinin mo tong game farm. Napakalinis. Tinatanong ko, ano kaya itong nasa harapan natin? Ano ba ito, pare, yung nasa harapan na yun? Oo, yan natin, pinopromote mo natin disinfectant ng Envirolite. Bakit? Kasi backyard pa lang ako, pre. May dumapo na sa amin ng mga sakit-sakit eh. So backyard pa lang ako, alam mo yung binibili kong ganun dati? 4 liters lang, 4,000 pesos. Ganun ka ba? Yes, hindi ko lang mabanggit kung ano yung pero nung dumating yung Envirolite, bukod sa mura na effective pa, ang kagandahan dyan, nawawala yung amoy. Yun ang importante doon. Oo, tapos kailangan ko pa sabihin ng mga kapwa backyard natin, mga pinsan natin, na kailangan nyo talagang mag-disinfect ng inyong lugar. Dahil kung sino-sino bumibisita sa farm natin, sino-sino ba? Sarili natin. Bakit? Pupunta tayo dun sa poultry supply. Sa poultry supply, kung sino-sino napunta dyan ng mga bibili ng manok, yan, ang bulak ng patuka. So yung pag bumalik sila ng patuka dyan, galing sila sa kanya-kanyang manukan, may dala yan, center yan. So pag bumili ka ng patuka sa poultry supply, babalik ka sa manukan mo. Tapos walang putbat na Envirolite. Tapos pag nagkasakit, ang sisisihin mo sino? Ang tamad kasi ng tao ko. Ang tamad kasi ng tao. Yes. Kawawa naman yung mga tauhan natin na nagtsatsaga din naman. So, kaya kailangan yung mga bakterya na hindi natin nakikita, Envirolite ang magpapakita sa atin. Saka hindi lang siya pang manok. Oo, hindi na pang manok. Baboy, kalapate, tao, pwede sa mga household, pang household. Ano brother, ano to? Concentrated o diluted lang siya? Diluted siya. Ito, pwede na itong timplahin. Okay, pwede itong timplahin. Sa isang galon na ganyan, 5 galong tubig, yun siya. Ganun lang siya gamitin? Yes. Oo. Kung gusto mo naman, pwede mo i-direct, yun yung concentrated. Talagang mas malakas yun. Ilang linggo yun, brother, pagkatapos mo siya gamitin? Ilang araw siya tumatagal bago ka ulit mag-spray? Actually, ang ano niya, 1 month. 1 month? 1 month. Pero syempre, dahil mura lang naman to, ang ginagawa ko, 15-30. Ang practice talaga namin. Okay. 15-30 buong farm. Hindi kasi masakit eh. Oo. Kasi nga affordable eh. Yung kinabuhito mo nga 4,000. Yan. Ito, magkano ito? 250 lang. Pagdadamutan mo ba ang farm mo, ang manuka mo ng 250 sa isang buwan para na maging safe siya? Saka napansin ko, brother, sa pang-apat na balik ko rito, pang-5 na, dati, nung wala pa ata ito sa'yo dati. Wala pa. Ang mga manok mo, napapansin ko, parang medyo may matamlay, hindi naman sa akin pare. Oo, lahat Pero naman ngayon, ganyan eh. makita natin sa kanila, parang binihisan eh. Yes, pare. Parang binihisan. Walang amoy, pare. Walang makas, pare. At even though, sa normal na farm talaga, lalo sa mga natin, mapapansin mo, may amoy talaga ng manok talaga. So yan ang maganda sa Envirolite. Hindi siya harmful sa mga alaga natin. Sabi nga ni paring Dapli kanina eh, nagamit na ba to? Wala yung kayo na? Sabi mo, oo, nagamit na yan. Hindi halata. Kasi nga walang amoy. Okay. So, mabalik naman tayo, buddy. Nung unang ma-promote ng Team Paus mo, hindi ka ba nag-doubt na matutuloy o
makakancel. Ay, Ano yung sa pananaw mo? Hindi, kasi alam ko talaga na matutuloy yun. Bakit? May sasalita kasi si TV, tapos alam ko yung samahan niya. Is ibiglas yan. Kasi gagawa at gagawa ang universe. Kung sino pinag-iwala natin si Lord na paraan para... Kasi tama naman intention nyo eh. Diba? Wala naman kayong nilalang mga tao. Bakit? Bakit hindi matutuloy? So, yung mga nagsasabi nilang nun, na hindi matutuloy, mas yun pa yung mas yun pa yung ginamit na material para matuloy. Di ba? So, yun yung ano. Hindi ako nag-iisip na, ay, hindi matutuloy yan. Kasi sa totoo lang, hindi mo rin siguro maaalit sa iba. Kasi siyempre, unang-unang, Team Pausbong, napakabago ba sa larangan ng ganito? Hindi ko rin sila sinisisi kasi siyempre, may gastos din para. Yes, oo. So, at least ngayon, maraming salamat at naitawid natin yung season 1 natin, di ba? Nang mapayapa, na walang nilamangan, nakuha natin yung goal. Kasi sa totoo lang, ang laki ng hirap natin. Kasi sa totoo lang, Especially like Ricky. Hindi sa atin, sa team natin. Hindi, ito lang, kukwento lang natin kasi alam naman natin lahat, ang nagmamanok lang sa atin pare, si paring Kiki at si paring Chiki. So talagang, ang hirap kami dito na social media lang. So, nung binild namin na para maging promoter, talagang pinagandaan namin ng 9 months. Pero siyempre, ang daming kanon. Pero grabe to yung dami ng tao, no? Sobra. Yun ang hindi namin Hindi namin inaasahan dati. Kami nagsabi din sa akin, boss, parang kung kabakas may ba daw si B-Boy? Kasi daming tao eh. Parang palaban ni Sir B-Boy. Pero siyempre, tayo nagulat, Kuya Ricky, doon pa lang sa labas, nung pagpasok. Tayo nga balahibo ko ng time na yan. Ay, God, grabe punong-puno kagad hanggang labas. Nandun si Sir B-Boy, Hindi nakarating. Hindi, kung baga ibig sabihin, entry. Entry siya. Bait din talaga, no? Tsaka sunod ko lang din yung sinabi ni Kuya Wins kasi syempre, di ba, may nagtatanong na mag-e-entry. So, tinatanong, Champion din yun. sino ba yung team Pausbong? Syempre, talagang yung una, wala pang tiwala yung iba. So, at least ngayon, naitawid natin. So, ayan. So, kumbaga may resulta na. So, ngayon, makikita na ng mga ilang mga dating nag-entry sana na hindi natuloy kasi nagtatanong, may agong-agam. So, ngayon, naipakita ng team Pausbong na talagang kaya natin. Totoo. Kasi may resulta na eh. Saka yun, pare, Diba? unang-una, maraming salamat sa mga nagtiwala Yes. sa atin na Number one yun. nag-sponsor kahit pa paano. Shoutout nga pala natin si paring Jigger. Yeah. Maraming salamat. Sir Rap Kay paring Nagbigay siya Jigger. ng 10 bullets. 10 pulis. Para Si sa... Pari Rafi Pacheco. Yes. Napakabayang, napaka-generous. Tapos, kaya dapat sabihin mo pa yung ano. Tapos si Yamado. Yan. Yamado. Tsaka si Talisman. Talisman. At si Broky. Battle. Hindi rin kami pinabayaan. Tapos si paring isipin mo, sino ba naman? At syempre, hindi pa mawawala yung Say White Holiness. Si Yeah, Isa sa mga dapat natin. Number 1 yan. Kasi Agatan, hindi kami pinabayaan. Yes. Sino ba tayo para puntahan paring Agatan? Full support. Grabe. Nandun si Aling, no? At syempre, Batangas. at syempre kay Buddy. Yes, syempre. Hindi tayo pinabayaan hanggang huli. Kaya nagtaka nga ako pre, nung pumunta tayo dito wala pa ganong mga katayo dyan. Pero ngayon, pag nakita mo yung parang dyan, ang daming pagbabago. Ano ba naging sikreto mo, Buddy? Ano ba naging sikreto mo? Bakit dumami yung mga ano mo rito? Same time, no, pare? Yung facilities, sabi na. Yung facilities pag gaganyan kasi wala akong hinihintay na magawa. Naiinip ako. Nagpalim yan eh. Oo, ako nagtanim na kahapon. Sabayan, no? Ibig sabihin, buddy, isip ka ng isip, no? Isip ako ng isip. Tama lang mo talaga kung daragdagan yung edad natin kasi yung fine cream, maliit pa yan. Ano ba yung nakahalata na? Buddy, pwede na bang i-flex ako sa likod? Flex natin mamaya ako. Hindi kasi, hindi ko talaga plano ipakita pa yun eh. Hindi ko naman Request na lang, buddy, kami na. Sige. Oo nga ba, bakit sa lead mouse mo gusto ipakita? Yan. Kasi kayo din naman ako nung nagpakita ng likod. Di ba kayo lang din napasok yun? Tama, Wala naman akong pinaghuhulaan.
pupunta dun, pero okay na ako. So, ibig sabihin, Brother SP, i-reveal na natin yun. Oo, i-reveal natin. Ay, ano ba yun? Napakaswerte ng Team Pause ko, talaga napaka-special sa atin. Ano yung bagay? Pinagkatiwalaan tayo. Bagong ranging ba yun? Tatanong natin to mga kuya. Kay brother. May mga followers din kasi kami na ako rin na nagtatanong sila, kailan kaya mauulit yung pagpunta rito sa farm na yung ibang followers madaling araw pa lang yung Ay, grabe yun. yung system dito. Grabe yun, Hindi mo pa nakakamiss. na-mention, brother, kasi may mga followers, ang daming nagre-message din. Kailan kasi si Idol SB magkakaroon ng live eh. Yung... Kasi nagpupunta ka sa expo eh. Day sale ba yun? Day sale? Day sale. Yung day sale kasi, masaya talaga dito sa farm. Kaya lang, kami kasi ang nagsimula din dun sa balik loob sa San Pablo. San Pablo. Kasi takot naman talaga ako sa expo, bro. Oo, Intimidate ako na baka, kasi tulad yan, wala pa naman tayong mga ganto-ganto dati. Hindi pa tayo aware na mabibilang pala tayo sa expo. Ngayon, binigyan tayo ni Papa Ricky, Cruise John at ng PCC ay yung San Pablo Expo. Sabi, subukan mo SP, kaya mo dyan. Sabi ko, tika lang, parang nakaka-bahala, nakaka-intimidate sa ibang, deserve ko ba yun? Kaya ko ba yun? Ano mga legend eh. Oo. Tapos, by the time na, sold out ako. Sabi ko, sarap, ang galing. Doon na lumakas yung... Doon na lumakas yung loob ko. Napunta na ako na Manila. Tapos Pampanga, tapos sa Cebu, tapos papunta tayo sa CDO. Diba? So, utang na loob ko ngayon. Kumbaga, binigay ko na. Hindi naman nila ako susumbatan. Kung Hindi na hindi ako... dahil sa kanila pare, hindi ka maglalakas loob na pasok. Yes. Kaya yun pa, laking pasasalamat ko sa San Pablo Expo, PCCI, di ba, Parikit, kay Kuya Junbe na pinagkatiwalaan nila ako. Ang balik loob ko na dun, every year, dun ako mag-detail. So, ang maganda doon kasi, mas maraming makakapunta. At syempre, pag kawawa naman kasi kayo, at least may choice pa sila sa Yes, sa iba. Nandun pa yung mga ibang idol nyo. Tsaka kung halimbawa, hindi nila trip sa akin. Di ba? Hindi nila trip bumili talaga sa Hindi akin. nag-please everyone. Yes, oo, hindi natin mapapagod yan. Huwag naman po dun sa ibang may pa-expo ka. Ang only expo na nagbibigay talaga ng hundred of thousands na premyo. San Pablo Expo. Ang sarap lang, usapang San Pablo Expo. Maraming salamat dahil hanggang ngayon pinakikinabangan ko yung kayo ang mas naglakas loob na ibigay sa akin yung lakas ng loob. Kaya papunta ako ngayon sa CDO. Yan. Ito na yung legend. Ito na ngayon yung trail mo. Papasok sa expo. Saka marami rin humihiling pare. Oo, dami rin. Di ba na sana pumasya lang isang SP dito sa CDO. Oo naman. Kaya excited. Ibigay mo lang yung gusto nila. Sa pinaka-success daw eh. Hindi ka success kung sa dami ng pumapalakpak sa'yo eh. Success ka sa dami ng dumagaya sa ginagawa mo. Hindi naman ako galit, nagagayanin yung ginagawa ko kasi ako mahilig din ako manggaya. Pero once na ginaya kita, mag-ingat ka. Dahil tandaan mo, Kasi mas ginagaling-galing. Diba? So pag nakakita ako ng isang idea, galing nito, kahangaan kita. Pero gagayanin kita. tandaan mo. Tandaan mo. mas gagaling ka. Yan. At yun din yung sinishare ko sa inyo. Dapat, bilang vlogger, bilang content creator, at bilang influencer, kailangan natin tabaan ang utak natin. Ano ang pinagkaiba na ito? Oo nga pala. Naguguluhan tayo. Ano ang pinagkakaiba na influencer sa kayong Content creator. Ayan. Yan, oo nga. Para lang sa akin, ito disclaimer. Kasi lahat tayo dito content creator. Oo. Pero hindi lahat influencer. Para lang sa akin, mag-explain ako. Gamitin natin ito. Yan. Ito. Yan. Light. Ito, hindi naman ito pinopromote mo. Halimbawa wala si paring Gigi, isang babaeng may 500,000 followers. Gusto ko ma-sexy ako tsaka medyo malaki yung harap ko dyan. Hindi, yun yun ha. Sa mundo ng pagmamanok ko Ano naman kasi talaga eh, nangyayari kahit Sa mundo saan. ng pagmamanok, tapos ako si SP, meron din akong 500,000 followers. Pag pinakita to ni Chicks, yan. At pag nakita yan, ang tawag sa kanya is content creator. Di ba? Nakikita siya ng viewers na nag-i-exist in their life. Nag-i-exist siya, nag-i-exist lang siya. Pero pag ang humawak is SP, na ginagamit sa manukan, na may manukan, di ba? Na-influensyahan ko kayo na gamitin to. Diba? Yung para sa akin yun. Yun ang influencer na
Ano ba sa tingin niyo si SP? Kung kayo ay hindi ko na-influensyahan, ako ay content creator para sa inyo. Pero depende sa tao. Yes, subjective. Subjective. So, pagka kayo ay na-influensyahan ko, influencer ako sa inyo. Followers ko kayo. Yun yung ibig sabihin. Hindi porket nag-follow ako dun sa sexy nails, kung ano yung, kaya nga follow susundan Sundan. Di ba? So, gagawin at may influensyahan mo ako. So, ganun. Sa vlogger naman tayo. Yung daily vlogs na yung vlogger. Nag-vlog ka talaga ng buhay mo. Yung vlogger. So, disclaimer lang to sa mga sexy mga girls ha. So, yung mga girls na nagpo-promote lang ngayon, hindi pinapalo yung product. Pinapalo siya, pinapalo. Yun lang yun. Di ba yung sabi ba? Hindi, kaya may strategy naman yun. Marketing strategy naman yun ng ibang kumpanya na kaya pinapahawak yan kila Marian Rivera to exist. Yun. Like Palmolive. Like Sunsilk or Kuwan. Para lang makita na, ay si Marian yun, ano yung hawak mo? Sunsilk. Kasi idol na nila. Yes, idol nila. Pero iba pa rin yung pag hinawakan mo, o yan ang gamit mo, gagamitin ko rin. Yes, that's influencer. Totoo. Especially sa mga industriya natin, di ba? Sa game ball industry. Oo, sa game foul industry natin, sobrang likot, sobrang daming magagaling, sobrang daming mapanghusga. Kaya ingat po tayo at kung sino man yung mga content creator na mag-uumpisa pa lang, hindi po bawal yan. So, ang pinaka-requirements lang dyan, kailangan tabaan natin ang utang natin at matigas yung puso natin. Diba? Kasi may passion. Yes, kasi hindi lahat tayo tanggap. Nakahabaan mo yung pasensya mo. Kasi dito, kung gusto mong... Kasi ako may mga kakilala kasi ako na ang layo ng content biglang nagmanok. Di ba? Kasi laki ng industriya natin. Laki ng industriya. Pero pag dito, mabigat kasi dito. Mabigat ang labanan dito. Patagalan Ako dito. yun pala siyang parang alcohol, no? Oo, hindi. Yan talaga. Kaya nga, putol. Interrupt ako. Yan talaga, ito para sa mga darating na bisita na makikihawak ng manok. Kasi mga pisan, pasensya na po talagang dito sa farm, is yung biosecurity po namin ay sobrang taas. Mahigpit mong Hindi dahil wala to, hindi dahil, kala mo sobrang daan siya doon. Wala akong paalam sa inyo. Tayo may sakit yung manuka namin. Sa dami ng manok mo, pare. Oo, di ba? Isa lang madami Tsaka sino yung mga carrier, yung mga may mga carrier minsan. Sa panahon ngayon, o ano na virus, spread na. Oo, Kahit saan. kung saan eh. Hanggang parang endemic na eh. Halimbawa kayo, ikaw bro, nagmamano ka, bibili ka ng materyales. Wala ka napili like dun sa ibang mga pinuntahan mo. Kaya nadaanan mo, ay, hindi nga, wala akong option, SP na nga lang. Parang gano'n. Galing ka sa iba't ibang manukan, tapos dito ka mag-EN. Yun lang, masakit. Kung wala akong ganito, nahawakan mo yung manok, nahawak mo doon sa ibang manukan. Possible ba yun, pare? Yes, pare. Wala yung maawakan mo lang. Yes, hindi porket walang sakit yung hinawakan mo, hindi siya carrier. Di ba like COVID? Alam mo, may COVID ka. Kaya taas ng immune system mo, hindi nagre-reflect sa'yo, pwede ka makahawa. Ako mahina ng immune system, nagkadikit tayo, napahatching ka, pumunta sa akin, kaya mo yun. Pero ako hindi ko kaya. Depende. Hindi po sa pagmamaarte yun na, yabang mo naman, ibig sabihin, pag galing sa farm ko, madumi yung farm ko. Tama. Di ba hindi? Nag-iingat. Ito yung nag-iingat. Dahil yung isang manok, may pressure yan. Isang manok, may puhunan yan. At isang manok, masakit sa damdamin natin. Kumbaga, Brother SP, simpleng gawain ang laki ng effect. Yes. Oo. Kala mo lang walang gamit, pero Kala mo, basta-basta lang. Tsaka, ang gusto kong alisin sa mentalidad ng ibang kabakyard natin na ako naman biktima din ng sunrocks. Sunrocks din ako dati. Nakakala ko nakakatanggal talaga ng ano. ginagamit kami, gumagamit ng Brother SP. Oo, ngayon, sunrocks. Parang hindi nakakapatay ng bakterya yung sunrocks. Oo, sa ano, sige, hindi to sa totally. Pero Siya talaga, hindi siya medyo hindi siya ginawa. Sunrocks, makikita mo ba yun na disinfectant? Hindi naman. Kumbaga, iba yung formulation niya. Oo, iba yung formulation niya. Oo. hindi naman siya harmful sa tao. Oo. Matapang lang yung amoy niya, kaya akala natin pumapatay siya ng bakterya. Pero ito, mga ganitong Envirolite, ginawa yan para Yes. Unlike siya, talagang create para doon sa mga... pare. Bukod sa farm mo, pwede mong gamitin sa bahay mo. totoo. Tsaka napansin ko kay Brother SP, ang patakaran ng biosecurity niya rito, dahil mataas,
is prevention is better than cure. Yun. Bago pa dumating, dapat meron ka ng mga nakahanda para mag-prevent yung sakit na yun. Lalo na sa Batangas, silang pakarami ng farm. Yes. Oo, parang little bakulod na to. So napakaganda practice talaga yun, Brother SP, no? Kahit doon pa man, ito man, hindi man dahil kinuha tayo as endorser nito Yes, Doon pa man, nagsasabi naman ako sa mga content ko, sa mga solid na followers at subscribers natin yan. Alam niyo naman na lagi kong pinapaalala na mag-disinfect kayo. Nagkataon lang na talagang nagpapasalamat ako sa mga sponsor natin. Yan, sa mga nagtitiwala kay SP like LD, pwede mo banggitin? LDI, Salto, Renaissance at Vero Life. Yan, maraming salamat dahil pinagkatiwalaan nyo as Ambassador si SP. Pero ang laking bagay din pala ng maging content creator pero at the same time influencer din pala. Oo naman. Kasi Kasi nga mga kuis, dahil pinapalo ko si Brother SP, siya yung nag-influence sa akin. So ngayon, simula ngayon, gagamitin ko na yan. Yun ang malupit. Hindi, bakit na pare, di ba? Kami resulta eh. Oo naman, Brother SP. sigurado ako bago lang pumirma si Brother SP yan, nasubukan niya. Yes, oo naman. Tsaka tinignan ko yung ano niyan, FDA yan. Kung Yun. approve yan. Yun ang importante. Ako sa inyo mag-enviro like that. Yes. Yun. So mamaya, Brother SP, sige Tio. Mapapasayaw kayo pag gumamit kayo. Kumapag sa'yo eh. Mamaya sasayaw si Sa akin Brother. mga kapatid sa pagkakakilala ko kay SP, hindi siya yung makikita na parang, sorry sa kung may masasabihan tayo ng mga LGBT, na feeling natin ganun siya kasi meticuloso siya eh. Sobrang meticuloso kung mamata. Kung hindi, eto yun kasi yung cleanliness is next to godliness, di ba? Yes. May pangatlo pa pala. Cleanliness is next to godliness and to richness. Ang ganda ngayon ng farm. Malaki pa ako. Ang galing mo rin pinakikita. Kasi papakita natin sa kanila ngayon yung kung gaano ka meticuloso at kung gaano, parang OC pare. Obsessive compulsive. Bato talagang malinis ka lang talaga sa pare. Sa facilities. Ganun. Kasi, alam mo kung bakit? Kasi galing ako sa backyard na hindi maganda na malinis di ba? Malinis ako dati, pero hindi siya maganda. Kahit anong linis ko, backyard. So, pag gutom tayo sa magandang facilities, kumbaga may pinaggugutan ka. Ang problema pa ba binabaha pa? Binabaha pa. Di ba? So, yung gutom tayo sa ganung facilities. Kaya dati, nakaganto lang ako. Nakikita ko yung mga pangarap mo. Ngayon kahit ilat ako. Nakikita na. Ito nga malupit kanina. Pagdilat mo, brother. Ayun na. Kwento ko lang pare kanina habang kumakain tayo, biglang nawala. Biglang nalakad doon sa init ng araw, pare. Tinitignan yung mga manok niya. Ganun na kamahal yung... Mga painuman. Nung umalis ako, may pinagalitan ako. Akala ko nagpapakain. Kaya ako naghahanap ka ng dumi, yung ba hinahanap mo yung babalakasan mo din. Di kasi, ito, nandiyan ako, di ba? Bago ako bumaba, kung mapapansin nyo, pumunta ako, sinet natin yung pagkain nyo, sumilip ako dyan, may nakita akong isang patukaan sa labas. Tapos, kung pinuntahan ko, yung tauhan ko, nakalimutan pala niyan, painumin yung manok. So, kailangan pa rin natin i-remind na paulit-ulit sa tao na gawin kung ano yung dapat nilang gawin. Hindi mo sasabihin na magtiwala ka sa mga yan, dapat talaga na-check mo. Para hindi natin laging iaasa sa tauhan natin. May pagod yan. Napapagod yung mga tauhan natin. Kaya nakakalimutan sila. i-remind mo lang. I-remind mo sa kanila. Pero yung pag-remind mo, masakit din. Parang Pagkakali ka sa akin kahapon, bago mo. parang naalala ko yung sinabi ni Buddy nung na-interview natin na sinabi ng airback mo. Buddy, paulit na ulit na napasakan na rin naman. Yan, napasakan na rin lang naman. Ilibig mo na. Gumawa ka na rin lang naman. Todo mo na yung 100% mo. Kaya hanggang ngayon, bimbit ko yun. Ngayon, sa sobrang 100%, ba't meron talaga Dahil naman yan, hindi lang sa akin, hindi lang sa mga handlers natin. Sa mga tauhan natin. Maraming salamat. Pare, alam mo yan. Yes, alam ko. Kahit gano'ng kagaling yung manok mo at hindi nakapoint yan sa araw ng performance, hindi nagpo-perform. Wala na yun. Oo, may nasabi ka pa sa amin, Buddy, na
may gusto kang gusto mo lakad ni ano. Yan, may dalawa akong gustong ipasok dun sa... Yun talaga gusto mo ipasok, ha? Gusto ko talaga ipasok yun. Dahil feeling ko talaga, alam mo yung ano yun eh. Pero dahil nga, hindi lang ang pagkakataon na binigay natin sa handler natin yung 100% katiwala. Ayun, ito meron ba ito? So, napaka-importante pa rin talaga ng mga handle. Yeah, so yung taon. Handle natin talaga yung... Oo. Pero siyempre, may boundaries. May boundaries. Minsan kasi, bro, no, nami-misinterpret natin na dapat kaibigan mo lang, dapat parang tropa lang kayo mga taon. Yun ang narinig mo sa iba. Pwede naman. Pwede naman. Kung effective yan sa inyo. Pero nagawa ko kasi lahat yan. Hindi. Kailangan talaga may isa ka lang kakausapin, the rest, sila na yung ano ba. Halimbawa, kayo lahat. Kasi sa example lang, kayo lahat ako ko. Hindi ko kayo pwede lahat ka-close. Kami lang dito. In short, brother SP, may trusted kang isang tao. May trusted ka isang tao. So yung trusted mo na isang tao na yun, dapat kita mo na kaya niyang i-facilitate lahat kayo. Mga leader din. Oo, leader dun. Na pagka may problema o ano, ba't hindi mo mapasunod sila? Na dapat ganito, dapat ganyan, dapat ganito. Tapos, may time na inuman tayo, pero hindi tayo close talaga ng as in group na close. Kasi mawawala yung respect. Yes. So, magkakameron ng biruan na lampas na hindi. Okay lang yan kayo. Ayan naman yung mabait. Barkada yun. Naging kahinaan ko rin Mas familiarity. Sabi nga ng nadalaw namin na isang farm, sabi niya, Masama rin pala. oo, kapag nagbigay ka daw ng sobra, masama din pala. Yes, oo. Sinasabi niya. Magbigay ka ng feeling mo sobra, kulang pa rin yan para sa kanila. Laging ganyan. At saka, sa mga tauhan natin, huwag tayo mag-expect na talagang 100% mahuhusay yan. Kasi kung matatalino talaga yan, wala sila sa farm. Wala. Nasa ibang... Nasa opisina sila. Mga businessman na yun talaga. Kaya nga, kaya ang sarap ng kwentuhan natin, no? Parang, ayan, simple lang ang buhay. Napakagilan ng buhay para pansinin natin yung mga negativity na dumadating sa buhay natin. Maraming opinion yung bawat tao sa atin, pero ang iksi ng buhay para hindi mo mapansin yung blessing naman na binibigay sa'yo araw-araw ni Lord. Napaka-unfair kay Lord sa nagbibigay sa'yo ng blessing kung mas mapapansin mo yung negative na nangyayari. Ang negative, challenge yan. Ang negative, nandiyan ang aral. Ang negative, nandiyan ang lesson. Ang negative, yan yung failure. Ang failure, tuturuan ka. At ang success, harvest time na lang. Yeah. Well said. Well said. Yes. Kaya, kung gusto mong humarvest ang humarvest, mag-fail ka na mag-fail. Di ba? Huwag matakot. Huwag kang matakot magkamali ka. Yes. Yan. Oo. About naman doon, Brother SP, sa mga kabakyard natin na nagsisimula. Ayan. Dahil galing ka doon, so ano yung mas maganda may ipapayo mo sa Sa mga kabakyard naman, yan, kung gusto nyo may matapos, magsimula kayo. Lagi nating pinasasalamatan yung mga kabakyard natin na nagsisimula. Marami ako nakikitang content creator ngayon na nagsisimula sa mga backyard at nagkakameron na rin ng resulta. Masaya sila sa ginagawa nila. That's the secret. Kailangan mo lang maging masaya sa ginagawa mo. Hindi mo malalamang challenge na pala yun. Nag-enjoy ako eh. Yun ang mabigat doon. Di ba? So, relate ko lang. Sa dating binabahang SP, panoorin niyo yung video na binabaha, nakangiti ako. Ha? Challenge pala yung binabaha yung farm. Akala ko hindi. Masaya kasi ako nun. Kasi in-enjoy ko. Tulad ng ginagawa nyo, ini-enjoy nyo, tama yan. At habang ini-enjoy nyo, tinatabaan yung utak nyo, at pag may nakadil kayo, maging tapat kayo. Yun, Pag naging tapat kayo, kahit laway nyo, pwede nyo isanla. Yun, ang importante doon. That's hulugan system. Di ba? Galing, ang galing. Oh, nung nagawa natin, wala akong pampuhunan eh. Wala naman akong pampuhunan dati. Paano ko magagawa magkameron ako ng puhunan? Sige nga, pwede pang maghulugan kayo. Laway lang naman ang puhunan nila eh. Pero nagtiwala sila sa akin. Anong nakuha nila? Magandang manok para sa akin. Maganda na yun. Kaya maraming salamat sa lahat ng tumangkilik hanggang ngayon sa hulugan system natin. At hindi iyan masamang gawin para sa'yo. Gawin mo rin yan. At pag nagawa mong may magtiwala sa'yo, hawakan mo naman at bigyan mo naman ng credibility yung sarili mo. Na kahit walang nakatingin, gumagawa ka ng buti.
Nandiyan ang tagumpay. Amen. Brother SP, panghawakan mo yun. Panghawakan mo. Panghawakan mo. Kaya, ayun, maraming salamat, Team Pausbong, dahil mahal na mahal niyo ako. Congrats. At maraming salamat. Yun, no? Unang pasayaw ng Team Pausbong. Si SB ang nag-champion. Ngayon. At tuwa, susulitin ko na pagkakataon na. Nagpasalamat din lang ako sa'yo. Maraming salamat sa lahat ng sponsors ni SP, LDI, Salto, Renaissance at Envirolight. At syempre sa Team SP na sa bumubuo ng Team SP na hindi mo magtatagumpay ang Team SP kung wala kayo. At syempre, ang aking butihing may bahay. Ang aking misis na si Grisha, thank you sa pag-alalay, pagsuporta at sa 100% support dahil kung wala naman siya, hindi naman tayo right track eh. Yes, diba? Kung wala naman yung mga misis natin na nagbabawal sa mga dapat talagang bawal, eh talagang kung saan tayo pupunta, alam niyo naman yan. Di ba? So, baka kasi iniisip ko, baka hindi ko to blessing. Baka blessing to ng misis ko, pinadaan lang sa akin. Yes. Di ba? So, yun eh. Kaya nagpapasalamat ako sa mga misis po natin na sumusuporta po sa kinahiligan natin dahil hindi po lahat talagang sumusuporta agad. Pero pakita mo lang na nasa right track ka, susuportahan ka, number 1 ng misis mo. Yun. At siyempre, sa aking airpat, kay Papa, thank you. Yan, nandito na po ako sa TV. Kaya maraming salamat, Mama at Papa. Yun, thank you. Maraming salamat din, brother. Kaya siguro pinagpapala si SP kasi napaka-loyal niya. Yun, Di ba sa panaginip ko kanina? Kita mo na ba natin? At yun pala mga pizza, susulitin ko na yung pagkakataon. July 6, meron pong promotion. SP Cup. Ito na ang panahon natin. Yun! Ayun, hindi po ito promotion para kayo po ay turuan. Promotion po ito para kayo lang po ay subukan. Baka naman hindi lang si SP ang may kaya nito eh. Di ba? Malay nyo mga kapwa ko vlogger, kaya nyo rin to. Di ba? Subukin natin yan, July 6. Animan po yan sa SMC. Ito maganda mga brother. Pag ikaw ay sumali, meron ka agad 20,000 pieces. 20,000 pieces, ibibigay yan sa'yo ni SP Cup. Yan. So, ibig sabihin, may panggastos ka na agad. Allowance na agad yun. So, yan, SP Cup. Ayan, panahon na natin to. Yun, no? At syempre, season 2, magpe-perform ulit ang SB dito sa, ayan, wasa ka ng alas naman. hindi giba ng alas. Wala na, giba ng alas. Giba na SB. Ayabang. Ayabang, ano? Kasi syempre, minsan lang naman ako mag-claim. Kaya pagbigyan nyo na ako mga pizza. Pero next season 2, yan ako na magpapangalan. Kasi ako naman ang title holder. Wasakan ng alas. Wasakan ng alas. Wasakan ng alas Season 2. Brought to you by Team Pausbong at ZY. Ayan, maraming salamat, ZY Corporation. Yun, okay. Thank you. Naalala mo, pre, nung bago tayo, si Esto rin yung, si Buddy rin yung nagbigay ng Yun, no? Pero gagawin natin ulit ngayon yun. Yun. Ano ba? Sige. Tayo, Natapos na tayo sa ating pakikipagkwentuhan kaya Sparrowell Amano, no? At dito sa kanyang farm. So, maraming salamat sa pagsama sa amin sa araw na to at maraming salamat din sa kay Sparrowell Amano sa pag-accommodate sa amin at sa kanyang mga staff. Maraming salamat.